Ito pong hawak ko ay pairings po ng NMAX version 1. Ito po ay aking inire-repaint. Ang ikukulay ko po dito ay pearl violet. So ito po yung pearl violet. Gawa po ito ng prime acrylic. Ayan, kung tawagin din ito ay tricolor. So ayan, nagse-shade po siya ng pearl at ng violet. Ang ratio po nito ay 1 part nitong base coat at 2 parts ng thinner. Kung gaano pong karami ang base coat, 2 part po ng thinner. Dito po ang ginagamit kong thinner ay urethane thinner. Ito po, Ansal urethane thinner. Kasi kalimitan ginagamit ko po ay urethane thinner. Pero pwede rin po kayong gumamit dito ng high gloss acrylic thinner. Ito po ay binugahan ko na ng Gilder Epoxy Primer Gray. Hindi ko lang po naipakita sa video kong ito, no? Ang ginawa ko po dito, nilinis ko pong mabuti, sinabon ng dishwashing liquid, loob at labas. Then, pinasadaan ko po ng lihang, 120 grit, and 400 grit. Yung mga malalalim po yung gasgas, pagkabuga ko po ng primer, akin po ginamitan ng masilya. Ito po yung aking ginamit na masilya, Glassurate Body Filler. Ayan, meron po siyang kasamang hardener. Pinagmimix po ito. So, konti lang po ang hinahalo dito ng hardener. Ito po yung pinakamasilya, ito po yung hardener. Then, ang ginamit ko naman po ditong primer, Gilder Epoxy Primer Gray. Ang mixing ratio po nito ay 3 parts po nitong primer at 1 part po nito. So, ang hinalo ko pong thinner dito ay, ito ulit, Ansal urethane thinner. Bali, 3 to 4 parts pwede nyo ilagay. Depende po sa inyong bubugahan. Kapag may tataklo ba kay masilya, mga 3 parts lang po ng thinner para medyo malapot. Then, kung bubugahan na lahat, pwede na 4 parts. So, pwede rin po kayong gumamit ng thinner na high gloss acrylic thinner. So, pagkabuga ko po ng primer, pinatuyo ko po ng magdamagan, then pinasadaan ko po na ito ng lihang 400 grit para makinis po bago natin bugaan ito ng base coat. Dito po ay hindi korektang ibubuga ang pearl violet kasi color gray siya. Hindi po magiging maganda ang shade. Hindi po lalabas yung ganda ng pagka-pearl violet. Yung iba gumagamit ng primer na white, pwede naman din po yun. Kaya lang nakakasanayan ko na po na ang ginagamit kong primer ay Gilder Epoxy Primer Gray. Pwede rin po tayong gumamit sa plastic kung wala pang pintura, yung PP primer o plastic primer na hindi na hinahaluan ng thinner. Pero ako, kalimitan ginagamit ko pong primer na, itong Gilder Epoxy Primer, kahit sa plastic. Subok na po kasi ang tibay. Basta nasa tamang paglilinis at proseso lang po, ang ikagaganda ng kapit ng Gilder Epoxy Primer. Pwede rin po kayong gumamit ng mga urethane type na primer o yung 2-component system na primer. So ito na nga po, dahil gray nga po siya, bubuga ko muna ito ng acrylic na white. Ito po yung acrylic white, gawa po ito ng Gilder. Ayan. So bubugaan ko na muna ito ng white, mga 2 coats po, then patutuyuin ko po mabuti. Sa pagbubuga nga pala ng acrylic type, hindi po siya maselang ibuga. Mas maganda dito sa acrylic type ay tuyon-tuyo naman. Pangit siyang patungan ng medyo sariwa ng katulad ng sa urethane type. Kasi ang urethane type, kaya medyo sariwa yung binubugahan, kumukulo pag tuyon-tuyo na. Pati siya, meron naman siyang curing time, may hinahalong catalyst. So, pag napag-mix nyo na yung dalawang component, 24 hours, titigas na po siya. Hindi nyo na mapapakinabangan. Kaya kung sa tibay, mas matibay po ang urethane type. So, walang available ang urethane type ng pearl violet. So, abili ko itong paggawa ng prime na acrylic pearl violet. Pero matibay rin naman po yan. Nung araw, wala naman pong urethane. So, para mas matibay, ang gagamitin ko pong top coat clear dito ay 2K na top coat clear. So, ito yung aking gagamitin na top coat clear. Ito ay gas resistant. Ito ay gawa ng Superb Crystal Clear. Ayan, 2 component din po yan. Ang ratio po niyan ay 3 parts po nitong clear
at 1 part po nitong catalyst at 1 part po nitong urethane thinner. Magbubuga muna ako ng acrylic white, mga 2 coats po.